Magandang gabi sa inyong lahat mga kagabi ng lagim. Handa na ba kayong muling manginig at pasukin ang sikmura ng kababalaghan kung saan ang bawat liko ay walang katapusan? Huwag na nating patagalin pa ang pananabik dahil sisimulan na natin ang kwento ngayong gabi. Madilim ang kahabaan ng gilid ng bundok sa Sariaya, Quezon, kung saan tanging ang mahinang ilaw ng lumang motorsiklo ni Romy ang nagbibigay liwanag sa masukal na daan. 10:00 na ng gabi at napagpasyahan niyang magtiyaga pa ng kaunti para may maiuwi siyang dagdag na kita para sa kanyang nag-iisang anak na si Ben. Habang binabagtas niya ang paanan ng kabundukan, napansin niya ang isang nag-iisang babae na nakatayo malapit sa liblib na kubo at nag-aabang ng masasakyan. Nakaitong itim na jacket ang babae at nakatungo habang mahigpit na hawak ang maliit na itim na bag sa kanyang dibdib. Itinigil ni Romy ang kanyang tricycle sa tabi ng kalsada upang tanungin ang pasahero kung saan ang destinasyon nito ngayong malalim na ang gabi. Dahan-dahang umangat ang mukha ng pasaherong babae, sapat upang masundan ni Romy ang maputla nitong kutis at malamig na mga mata na tila walang buhay. Sa mababa at malamig na boses, sinabi nitong nais niyang magpahatid sa lumang tulay na matatagpuan sa dulo ng baku-bakong daan. Bagamat nakaramdam si Romy ng kakaibang kaba sa dibdib, inisip niyang normal lamang ito dahil sa liblib ang lugar at madaling araw na. Tumango siya at pinagbuksan ito ng maliit na sidecar habang patuloy na umiugong ang makina sa tahimik na kapaligiran. Habang binabagtas nila ang madilim na daan, napansin ni Romy na walang kibo ang pasahero sa loob ng tricycle at tila nakatulala lamang sa kawalan. Tiningnan niya ito sa maliit na salamin sa itaas upang masigurong komportable ito sa matagtag na daan patungo sa kanilang destinasyon. Subalit napansin niyang ang refleksyon ng mukha ng babae ay bahagyang lumayo sa natural nitong porma, habang sumasabog ang malamig na hangin mula sa labas. Pinilig ni Romy ang kanyang ulo at isinantabi ang takot. Iniisip na pagod lamang ito dahil sa mahabang biyahe at tahimik na gabi sa kabundukan. Nagpatuloy ang pag-ikot ng mga gulong sa basang aspalto habang unti-unting lumalapot ang fog sa paligid at binabalot ang buong kabundukan ng dilim. Maya-maya pa, napansin ni Romy na pamilyar na ang mga punong nadadaanan nila dahil parang kanina lamang ay naroon na sila at binabagtas ito. Ilang ulit na ba silang dumaan sa parehong baluktot na kalsada na may nakatagilid na malaking puno ng mangga sa gilid? Kumunot ang noo ni Romy habang mahigpit na hinawakan ang manibela. Sinisikap na pakiramdaman ang bawat galaw ng kanyang sasakyan. Tiningnan niyang muli ang kanyang relo at napansing walang pinagbago ang takbo ng oras mula pa noong isakay niya ang misteryosong babae. Walang ibang tunog sa paligid kundi ang patuloy na pag-ubo ng makina at ang lagaslas ng malalayong dahon na hinahampas ng hanging amihan. Nagsimulang tumulo ang malamig na pawis sa noo ni Romy habang paulit-ulit nilang binabagtas ang iisang kurbada na walang katapusan ang pag-ikot.
Sinubukan niyang lumingon ng bahagya upang kausapin ang pasahero, ngunit tila walang narinig ito at nanatiling nakatungo sa loob. "Ale, malayo pa ba ang tulay na sinasabi niyo? Parang kanina pa tayo umiikot sa parehong lugar." Tanong ni Romy na may bahid ng pag-aalala. Walang sumagot mula sa likod maliban sa mahinang tunog ng paghinga na tila nagmumula sa napakaraming bibig na sabay-sabay na humihinga. Lalo pang bumilis ang pagtibok ng puso ni Romy habang patuloy na umiikot ang mundo sa labas ng kanyang lumang sasakyan ngayong gabi. Kinabukasan, maagang nagising si Romy sa kanilang maliit na bahay sa bayan ng Tayabas. Bit-bit pa rin ang takot at pagod mula sa nangyari. Ipinagtapat niya ang kanyang karanasan sa kanyang anak na si Ben habang nag-aagahan sila ng kaunting kanin at tuyo sa hapagkainan. "Anak, parang may kakaiba kagabi sa biyahe ko. Pakiramdam ko ay hindi tao ang isinakay ko sa kurbada." Seryosong wika ni Romy. Nag-aalalang tumingin si Ben sa kanyang ama at pinayuhan itong mag-ingat dahil maraming kwento tungkol sa mga ligaw na kaluluwa sa kabundukan. Upang gumaan ang kanyang loob, nagpasya si Romy na dumaan muna sa talyer upang ipasuri ang makina ng kanyang tricycle bago muling pumasada. Pagdating sa talyer, nadatnan niya ang matagal ng kaibigang mekaniko na abala sa pag-aayos ng kadena ng isa pang lumang motorsiklo doon. Sinalubong ni Romy ang mekaniko at ikinuwento ang nangyari sa kurbada kagabi. Umaasang may maibibigay itong lohikal na paliwanag sa karanasan. Tumigil sa paggawa ang mekaniko. Dahan-dahang ibinaba ang hawak na wrench at seryosong tumingin kay Romy nang may halong babala sa mukha. "Mag-ingat ka, Romy, dahil maraming driver na ang nawawala sa kurbadang iyon kapag sumasapit ang ganitong oras ng taon," paalala nito. Ayon sa matandang mekaniko, may isang misteryosong nilalang sa kabundukan na gumagaya sa anyo ng tao upang makapampihag ng mga naglalakbay na driver. Habang nag-uusap sila, tumaan ang isang barangay tanod na nagpapatrolya sa lugar at itinanong kung bakit tila balisa ang mukha ni Romy. Isinalaysay muli ni Romy ang buong pangyayari sa tanod upang humingi ng saklolo o kahit konting gabay tungkol sa nabanggit na kurbada. Nag-krus ang mga braso ng tanod at sinabing may naitala na silang mga katulad na insidente noon kung saan ang mga biktima ay nakatagpo ng kakaiba. May mga taong nawala roon na natagpuan ang mga gamit pagkalipas ng ilang araw, ngunit ang katawan ay wala ng buhay. Kwento ng tanod. Pinayuhan niya si Romy na huwag nang babalik sa naturang lugar pagsapit ng dilim dahil mapanganib ito sa mga taong mahina ang espiritu. Hindi na kontento si Romy sa mga narinig kaya naglakad siya patungo sa maliit na tindahan sa tabi ng simbahan upang kausapin ang isang matandang manginginom. Kilala ang matanda sa kanilang nayon bilang isang taong nakakaalam ng mga sinaunang kwento at alamat tungkol sa mga engkanto sa kabundukan. Habang umiinom ito ng lambanog, nakinig ang matanda sa kwento ni Romy habang nakangiti ng bahagya.
at may halong pangungutya sa mga mata. Ang kurbadang iyon ay lagusan ng mga hindi nakikitang nilalang na naghahanap ng makakasama sa kanilang walang hanggang paglalakbay. Wika ng matanda. Dagdag pa nito, ang mga taong sumasakay roon ay hindi na kailanman makakabalik sa totoong mundo kapag sila ay napadikit na sa kanilang mga kamay. Nagpasya si Romy na lumapit sa lokal na simbahan upang humingi ng tulong at bendisyon mula sa kanilang kura paroko upang maprotektahan ang kanyang sarili. Pagpasok niya sa tahimik na simbahan, nadatnan niya ang pari na nagdarasal sa harap ng altar habang umiilaw ang mga kandila sa paligid. Inilahad ni Romy ang kanyang karanasan nang may panginginig sa boses at pagmamakaawa. Natulungan siya nitong linisin ang kanyang sasakyan. Inabot ng pari ang isang bote ng banal na tubig at ipinahid ito sa manibela ng tricycle habang nagdarasal ng tahimik. Manalig ka sa Diyos, Romy, at huwag mong hayaang pairali ng takot dahil iyon ang ginagamit ng dilim upang mapasailalim ka sa kanila. Payo nito. Makalipas ang ilang araw, pinilit ni Romy na kalimutan ang nangyari at magpatuloy sa kanyang pang-araw-araw na pamamasada upang may maipangtustos sa pamilya. Subalit habang papalapit ang pagsapit ng 10:00 ng gabi, kusanang lumiko ang kanyang mga gulong patungo sa madilim na daan ng kabundukan. Tila ba may sariling utak ang tricycle at hatid ng isang hindi nakikitang kamay na nagtutulak sa kanya pabalik sa nasabing kurbada. Kahit pinipilit niyang pilitin ang manibela pabalik sa bayan, patuloy pa rin itong tumatakbo patungo sa parehong liblib na bahagi ng bundok. Nagsimulang lumamig ang paligid habang ang mga kuliglig ay biglang tumahimik at napalitan ng nakakabinging katahimikan sa buong kagubatan. Pagdating niya sa parehong lugar kung saan niya sinundo ang babae noon, nakita niya itong muli na nakatayo at nag-aabang sa gilid ng kalsada. Kusang tumigil ang makina ng tricycle sa mismong tapat ng babae na tila naghihintay sa kanyang muling pagbabalik ngayong gabi. Hindi na nakapalag si Romy. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang kusang bumukas ang pinto ng sidecar para sa pasahero. Dahan-dahang sumakay ang babae at isinara ang pinto na may kasamang malamig na simoy ng hangin na tumagos sa damit ni Romy. "Bumalik ka rin, driver!" Bulong ng babae sa likod habang nagsisimulang umandar muli ang mga gulong sa madilim na kalsada. Habang binabagtas nila ang daan, napansin ni Romy na may mga bagong anino sa tabi ng kalsada na kumakaway at humihingi ng saklolo sa kanila. Hindi nagtagal, narinig niya ang pagbukas ng pinto ng sidecar at ang sunod-sunod na yabag ng mga paa na sumasakay sa likod. Lumingon si Romy ng bahagya at nakita ang isang lalaking pasahero na sumakay ng walang imik at nakayuko rin ng ulo. Habang patuloy silang umiikot sa kurbada, sunod-sunod na nadagdagan ang mga pasahero hanggang sa mapuno ang buong sasakyan ng mga katawan. Walang sino man sa kanila ang nagsasalita o nagbabayad at tanging ang mabibigat na paghinga lamang ang maririnig sa loob ng sasakyan ngayong gabi. Dahil sa matinding takot, sinubukan ni Romy na silipin ang side mirror,
upang makita kung sino-sino ang mga pasaherong sumakay sa kanyang sasakyan. Subalit ang sumambulat sa kanyang paningin ay ang pinakamasidhi at nakagagimbal na bangungot na hindi niya kailanman inaasahan sa kanyang buong buhay. Sa halip na mga buhay na tao, ang nakita niya sa salamin ay mga naaagnas na bangkay na may mga uod na pumapasok sa kanilang mga mata. Ang babaeng unang sumakay ay wala na ring laman ang mukha, kundi bungo na may natitirang balat habang nakatingin ng diretso sa kanya. Nagsisigawan ang mga ito ng walang boses habang ang sasakyan ay patuloy na bumibilis sa walang katapusang kurbada ng kabundukan. Sa gitna ng takot at pagpapanik, sinubukan niyang ihinto ang tricycle, ngunit ayon sa kanyang apak, ang preno ay tila nawalan na ng bisa. Ang kalsada sa kanyang harapan ay parang lumalawak at umiikot sa isang malalim na kawalan na walang katapusang patutunguhan ngayong gabi. Nagsimulang magsalita ang mga bangkay sa likod at sinabing hindi na siya makakawala pa dahil bahagi na siya ng kanilang paglalakbay. Tumulo ang mga luha ni Romy habang tinatawag ang pangalan ng kanyang anak na si Ben sa gitna ng kadiliman at lamig ng hangin. Tuluyan ng nilamon ng dilim ang buong paligid habang ang sasakyan ay patuloy na nagpapatuloy sa kurbadang walang dulo magpakailanman. Kinabukasan, naging usap-usapan sa buong bayan ang pagkawala ni Romy at ang kanyang lumang tricycle na hindi na nakauwi mula pa kagabi. Nagsagawa ng agarang paghahanap ang mga pulis kasama ang mga residente upang suyurin ang mga kabundukan at liblib na daan sa paligid. Isang pulis na kasama sa grupo ang nag-ulat na nakita nila ang mga bakas ng gulong na patungo sa gilid ng bangin sa kurbada. Subalit nang sundan nila ang mga bakas na ito, tanging ang abandonadong daan lamang ang kanilang nadatnan at walang bakas ng sasakyan. Walang anuman dito kundi ang lumang puno at ilang lumang gamit na nakakalat sa damuhan, sabi ng pulis sa kanyang mga kasamahan. Upang linisin ang masamang espiritu sa lugar, ipinatawag ng barangay ang isang matandang albularyo mula sa kabilang bayan upang magsagawa ng ritual. Bitbit ang kanyang insenso at mga dasal, naglakad ang albularyo patungo sa kurbada kung saan huling nakita si Romy ng mga residente. Sinindihan nito ang kamanyang at nagsimulang bumigkas ng mga sinaunang dasal upang tawagin ang mga ligaw na kaluluwa sa paligid ng kalsada. May mga taong kinuha ng kurbada dahil sa kanilang pagsuway sa oras ng dilim. Wika ng albularyo sa mga nanonood na tao. Ipinaliwanag niya na ang kurbadang iyon ay isang bitag ng mga hindi nakikitang nilalang na naghahanap ng kapalit sa bawat taon. Samantala, naiwan sa kanilang bahay si Ben na nag-iisa at naghihintay sa pagbabalik ng kanyang ama habang hawak ang lumang laruan nito. Paulit-ulit niyang tinatawag ang pangalan ni Romy sa loob ng tahimik na silid. Umaasang baka biglang bumukas ang pinto at pumasok ito. Subalit ang tanging sumasagot sa kanya ay ang tahimik na hangin at ang pag-ihip ng amihan sa kanilang sirang bintana ngayong gabi. Walang kamalay-malay ang bata na ang kanyang ama
ay isa na ring bahagi ng mga nilalang na gumagaya sa mga taong naglalakbay. Nagsimulang marinig ni Ben ang yabag ng paa sa labas ng kanilang pinto na tila nagbabadya ng isang masamang pangitain ngayong gabi. Habang nagpapatuloy ang investigasyon ng mga pulis, napansin nila na tuwing sumasapit ang 10:00 ng gabi, ay may maririnig na ugong ng tricycle. Agad nilang pinuntahan ang pinanggalingan ng tunog, ngunit wala silang nakita, kundi ang hangin at ang madilim na kurbada sa gilid ng bundok. Ang mga residente sa paligid ay nagsabing madalas na raw silang makarinig ng mga sigaw at iyak ng mga pasahero mula sa malalim na bangin. Walang sino man ang naglakas loob na dumaan doon pagsapit ng dilim dahil alam nilang ang sino mang sumuway ay madadamay sa sumpa. Patuloy na nabubuhay ang takot sa bawat puso ng mga taong naninirahan malapit sa kurbadang walang dulo sa kabundukan. Ang kwento ni Romy ay naging isang madilim na alamat na ikinukwento ng mga matatanda sa mga kabataan upang sila ay matutong mag-ingat. Huwag na huwag daw magpapasakay ng mga taong nag-aabang sa gilid ng kalsada kapag malalim na ang gabi at walang ilaw ang paligid. Dahil sa mundong ito, hindi lahat ng nakikita ng ating mga mata ay totoo at may mga nilalang na naghihintay sa dilim. Ang bawat liko sa kurbada ay maaring maging huling hakbang ng iyong buhay kapag ikaw ay nadala ng kanilang mapanlinlang na tinig. Hanggang sa ngayon, ang kurbada sa kabundukan ay nananatiling tahimik at naghihintay sa susunod na biktima na dadaan ngayong gabi. Makalipas ang ilang linggo mula nang mawala si Romy, ang kanyang lumang tricycle ay natagpuan sa wakas sa ilalim ng malalim na bangin. Subalit laking gulat ng mga pulis nang makitang ang sasakyan ay walang anumang gasgas at tila bagong linis pa ang makina nito. Nang buksan nila ang pinto ng sidecar, nakita nila ang isang maliit na bag na naglalaman ng mga lumang barya at isang litrato. Nang silipin ng pulis ang litrato, nakita doon ang mukha ni Romy na nakangiti kasama ang isang misteryosong babae sa tabi ng kurbada. Nanigas ang mga pulis sa kanilang kinatatayuan nang mapansing ang mukha sa litrato ay unti-unting nagiging mukha ng isang naaagnas na bangkay. Hindi nagtagal, ang pamahalaan ng bayan ay naglagay ng malaking karatula sa tabi ng kurbada upang balaan ang lahat ng mga dumadaan doon. Mag-ingat sa kurbadang ito, huwag dumaan pagsapit ng 10:00 ng gabi. Ang nakasulat sa lumang dilaw na karatula sa gilid ng daan. Subalit sa kabila ng babala, may mga bagong driver pa rin ang nag-aakalang kwento lamang ito at patuloy na lumulusong sa dilim. Ayon sa mga tsismisan sa bayan, tuwing gabi ng Biyernes ay may makikitang lumang tricycle na may sakay na babaeng nakaitim. Ang mga nakakakita nito ay nagsasabing kapag lumingon ka sa side mirror, ay makikita mo ang iyong sariling mukha sa gitna ng mga bangkay. Isang gabi, habang naglalakad ang isang lasing na lalaki malapit sa kurbada, narinig niya ang pamilyar na ugong ng isang lumang makina.
Lumingon siya sa paligid at nakita ang isang tricycle na tumitigil sa kanyang harapan, sakay ang isang babaeng nakayuko ang ulo. Bago pa man niya maialis ang kanyang mga mata, narinig niya ang boses ni Romy na nagsasabing sumakay na siya dahil malayo pa ang tulay. Sumigaw sa takot ang lasing at kumaripas ng takbo pabalik sa bayan habang naririnig ang malakas na halakhak mula sa dilim. Ang pangyayaring iyon ay nagpatunay lamang na ang mga kinuha ng kurbada ay hindi na kailanman mapapalaya pa ng kamatayan. Ang aral ng kwento ay huwag maging sakim sa oras at huwag piliting pasukin ang mga lugar na ipinagbabawal ng ating mga ninuno. Ang gabing madilim ay may sariling batas at ang sino mang lumabag ay magbabayad ng kanilang sariling buhay sa mga maligno. Maging maingat sa bawat hakbang at huwag magpapadala sa mga magagandang pangako ng mga estranghero na nag-aabang sa mga liblib na daan. Ang bawat kurbada sa ating buhay ay may hangganan kung tayo ay susunod sa liwanag at hindi magpapadala sa dilim. Tandaan na ang totoong panganib ay nagtatago sa mga simpleng bagay na binabalewala natin sa ating pang-araw-araw na paglalakbay. At diyan na nagtatapos ang kwento natin ngayong gabi. Isang napakadilim at nakapangingilabot na paglalakbay sa kurbadang walang dulo kung saan ang mga nawalang kaluluwa ay patuloy na naghahanap ng kasama sa kanilang walang katapusang pag-ikot. Maraming salamat sa lahat ng mga kagabi ng lagim na nakinig at sumama sa paglalakbay ng ating kwento ngayong gabi. Sana ay nag-iwan ito ng aral sa inyong mga puso na huwag kailanman magpapadala sa mga misteryosong alok ng dilim. Huwag ninyong kalimutang mag-subscribe sa YouTube channel ng Gabi ng Lagim para lagi kayong updated sa mga bagong upload at kwentong gigising sa inyong mga takot. Magandang gabi sa inyong lahat, mag-ingat sa daan at hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na lagim.